Naku, eto, yung kampo ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, eh, may hinihiling na naman sa ICC. Pagkatapos po ng paghiling sa ICC, natanggalin yung dalawang judge na bias daw po sa kanila, mga bossing, ay sinunda naman po ng interim release. Tapos naman po, mga kababayan, ngayon eto, may hiling na naman po sila. Alam niyo, sabi nung ICC, hindi na kami makikinig sa kung kahit na ano, pati yung pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte. Ngayon naman daw po, mga kababayan, sabi, kampo ni FPRRD hiniling sa ICC na mahuli si Bato de la Rosa. Ay, sorry. Iba yung nabasa ko. Sa susunod pa pala, sa susunod na topic pa pala natin 'yan. No? No, kampo ni FPRRD hiniling sa ICC na mag-convene para sa urgent status conference bago ang Hunyo 25. Ang daming hiling, ano? Tsaka yung mga hiling nila, mga kababayan, ewan ko kung iniisip pa ba ni Koopman na dumipensa. Kasi parang puro hiling na lang po, tapos yung mga inihiling nila, ang layo-layo po doon sa totoong kailangan nila. Kaya hindi natin masisisi yung ibang mga kapwa nila, DDS, yung ibang mga vlogger, na pag-iisipan si Koopman eh. Na si Koopman daw mga bossing, kumbaga, wala lang, inilulugmok lang daw ang dating Pangulong Duterte lalo. Biruin mo interim release. Sulat tayo, no? Mangako tayo na hindi nagagawa ng krimen ulit. Paano lalong papayagan ng ICC yun? Kung ang sinulat mo doon parang pag-amin doon sa mga krimen na ginawa nyo dati. Di ba? Tapos na po tayo. Nandito na po si Ray Peñoco. Shoutout sa iyo. Joke lang. No? Kabiruan ko yung si Ray Peñoco. Close kami niyan. Basahin ko, mga bossing hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC pre-trial chamber na mag-convene para sa urgent status conference bago ang Hulyo 25. Ito ay para matalakay ang mga hindi pa nare-resolbang usapin bago ang nakatakdang confirmation, hearing sa inaakusang crimes against humanity. Naku, hintayin nyo na lang yan. No? Hintayin nyo na lang yung Setyembre. Doon din ang pupuntahan yan. Doon din ang pupuntahan yan, mga bossing. Ginugulo nyo lang eh. Tapos doon, kapag ka nag-hearing na kayo, ang sabihin nyo, baka pwede naman po na na imbes na every 6 months, yung ating mga hearing, baka pwede monthly naman po para mas mabilis namang matapos. Kasi eto pong kliyente namin, damatans na. Kung sakali po na kami ang manalo dito sa paglilitis na ito, hindi na po mai-enjoy din ng dating Pangulong Duterte. At least, man lang, 2 taon tapos na itong hearing na ito, kung buwan-buwan yan, o baka 1 taon lang. Kung manalo sila, uwi si Duterte. Kung hindi, pwede pa naman silang umapila. Isa pang apila. Di ba? Ang lalayo ng mga pinaghihiling eh. Sabi ni Ray Peñoco, zero, meaning need nila na mag-resign para sa ma-adapt ang new chuba-chuba. Ano ba yung pinag-uusapan nyo, Roque? May chuba-chuba pa. Sa isinapublikong request ng defense team, sinabi ng kampo ng dating Pangulo na ilang mga issue ang nananatiling nakabinbin at kailangan ng matugunan. At eto pa may isa pa pala silang request pa doon sa ICC. Naalala nyo mga kababayan, na nililimitahan daw yung mga nagrereklamo sa dating Pangulong Duterte. Dapat may mga ID lang daw mga kababayan. Sabi ko, sa Pilipinas hindi naman lahat ng tao may ID. Di ba?
uutakan nyo pa yung ICC, uutakan nyo pa yung mga nagrereklamo. Oh, alam nyo po na sa Pilipinas, hindi ganun basta-basta makakuha ng ID. Sabi ni Tina B, di na uuwi yun. Uuwi daw. Pagkatapos ng hearing. Kailan ba matatapos yung hearing? 8 hanggang 10 taon. Yun lang. Di ba? Asa pa dito? Tinukoy ng defense team at ang 4 na issue na pinaniniwalaang hindi pa nare-resolba ng pre-trial chamber. Gayon din ang dokumento o item na hindi pa nila hawak sa halip na niredak at isinumiteng dokumento. Kabilang dito ang hiling ng kampo ng dating Pangulo para sa kanyang interim release. Ano papayagan yan? Unang-una, wala pang bansa na tumatanggap sa kanila. Di ba? Wala pang bansa na tumatanggap sa kanila. Yung Australia na binisita ni Vice Presidente na ang sabi doon sa mga OFW, hikayatin nyo yung yung bansa na ito para suportahan ang dating Pangulo. Wala. Yun pa mismo mga kababayan ang nagsabi na ayaw namin ng ganyan. hindi kami okay dyan. Kasi kapag kayong pinupuntahan yung bansa, ang nangyayari, inaangkin nyo yung street, inaangkin nyo yung mga parke. Ano po nangyari doon sa labas ng ICC? Di ba? Ang nangyari ho doon sa labas ng ICC, naging Duterte Park ho. Imbis na kung anong pangalan nung parke nila, naging Duterte Park ho. Yung isang street doon, naging Duterte Street naman ho, mga kababayan. Sabi ho siguro ng Australia, naku, sasakupin nyo pa kami pag tinanggap namin yan. Belgium, wala din. Tinanggihan din po. Di ba? Kaya paano, mga kababayan, papayagan yung mga hiling nila? Siguro kakahiling nila nang wala namang kakwenta-kwenta, nabubwisit na din ho ang ICC. Bakit, mga boss? Biruin mo, puro malayo naman sa pinag-uusapan yung hiling nila. At puro panggugulang yung mga hiling nila. Kaya ang sabi, wala na kami papakinggan dyan. No? Malamang mag-iiyakan na naman ho yan, mga boss, pagka tinanggihan na po. Di ba? Pagka negative na naman po sa kanila, mga kababayan. Sasabihin na naman ng mga DDS, naku, wala na. Si Bongbong Marcos kasi pinakidnap si Duterte. Di ba? At isa pa ho yan, yung pakidnap-kidnap nila na sinasabi. Lalong hindi papayagan yung interim release nila niyan, mga bossing. Alam nyo ho kung bakit? Pinapakita nila na hindi nila ginagalang ang ICC Hindi nila ginagalang yung pagkakaaresto at yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Baka isipin pa po nung ng ICC na, nako, pag pinakawalan natin to, pag ibinigay natin to sa ibang bansa, ang mangyari dyan, pag nandoon na, sasabihin, ay hindi namin nire-respeto kasi kinidnap nyo lang kami. Sabi ni pambasang nanay survivor, pwede daw sa Nepal, pero sa Mount Everest ang detention. Uy, bakit naman ganon? Uy, hindi, pangarap ko yun makapunta sa Mount Everest. Sir Junior Domingo, salamat po sa inyong super sticker. Pangarap ko makapunta doon sa Mount Everest. Kaya lang hindi basta-basta. No? Pupunta man ako doon, marating ko man yun, pero hindi yung magsasamit ako o yung aakyat ng bundok. Hindi, ang hirap po nun, mga kababayan.